Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Dare to Us na kung saan nagsasalita si Congressman Toby Chanco na nagmisto lang abogado ni BP Inday Sara. Siya nang nagdidepensa eh. Isa-isahin natin yung mga akusasyon. Yung COA findings sa confidential funds, yung grave threat, yung SALN, ito, nilalagyan ng rason ni Congressman Tiangco ng mga ipokrito kayo. Ay, nako. Salamat naman, Congressman Toby Tiangco. Pakinggan natin siya. Accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin, yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court. No? Yun. So, yun. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sino magtututol sa akin at sasabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yung final, no? Ano pa ba yung isa? Yung great friend. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, hindi pwede sila check. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered na threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file na nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file na? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. May pwede bang siya ang magsabi na grave threat ko? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, eh kung sino yung tinakot. Dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin nila, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference nung presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-hipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman eh. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ako sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin ko tama. Wow! I don't think he can Ay, ang galing. No? Dali magbasa tayo sa mga comments. Ang galing. Saan ba ang mga comments dito Comments. Anyway, tama naman. Agree ako sa sinasabi ni Congressman Toby Chanco. COA lang ang makakapag-declare na guilty si BP Sara sa paggamit ng kanyang confidential funds. Hindi ang Kongreso. Wala bang final findings ang COA? At mismong
dating COA Commissioner Rowena Guanzon nagsasabi walang violation si BP Inday Sara. So, sino sila na mag-declare ng guilt ng isang public official aside from the agency mandated by the Constitution to determine kung winaldas mo ang pundo ng taong bayan? Oh, doon pala. Talo na sila doon sa confidential funds na yan for 3 straight years. Unmodified opinion ang observation o ang ratings, findings ng COA sa Office of the Vice President. Except lang doon sa may notice of disallowance. Appealable yun. Oh, grave threat. Ay, nako. Di, kung talagang apektado yung tatlo, edi ang presidente, ang first lady at si Martin Romualdez, sila na magsampa ng ano? Sila nang magsampa ng kaso sa, it's a criminal offense. And then, SALE. Nire-require nila si BP Sara ngayon mag-submit ng mga income tax return, ano pa yung bank documents. Basta, para patunayan, bahala daw si BP Sara magpatunay na wala siyang tagong yaman. Sandali. Hindi ba sila yung nag-aakusa? Dapat ang nag-aakusa, yung mga complainant, ang mag-present ng mga ebidensya nila. Eh wala nga silang dokumentos. Kaya magsusubwe na pa. Nako, baka hindi tayo makakapanood ng bloodbath nito. Kasi kung false move lang nitong mga kongresista, sampa na naman ng kaso sa Supreme Court itong mga abogado ni BP Sara. May bago silang tawag ngayon eh. Brave Legal 16. Kung may Brave Marines, Brave 18 Marines, meron ding Brave and Talented Legal 16. So, salamat Congressman Toby Chanco sa inyong paliwanag. Yes, naniniwala ko na hindi kayo pro Duterte, hindi kayo pro BBM, nasa tama lang kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ini ang natagaan og yero. Mag-atop na ni sila karon. So mao na ni ang gipatindog nila nga balay. O karon no managyod sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-awon kay nahuman na og atop ang among gihatag nga yero. Salamat to Ginoo ta. Salamat sa Ginoo kay ginabangay magsin ug sa nag-sponsor ani nga sin. Gyud kay nakabalan gyud ni kay nagpuyo rami sa among ugangan.
Oo, so nagpuyo lang ka, nagluon lang mo sa ilaha. Oo, so karon nakabalay na gyud mo. So salamat kaayo.